God desires our surrendered heart more than our empty sacrifices. Mas gusto ni Lord yung puso na talagang nagsuko ng kanyang sarili. Kaysa yung dami nga nating sipag dito, dami nga nating mga pagod, pero di naman totoong nagsuko ng buhay. Ayaw po ng Diyos yun. Hindi naman tayo empleyado ng Diyos eh. Gusto ng Diyos relationship, hindi transaction. Gusto ni Lord yung totoong pagsunod kasi dahil mahal mo siya. Hindi para lang maipakita mo may ginagawa ka sa church. Yan po kasi yung ginawa ng mga Israelites eh. Ilang generation na ang lumipas, they kept bringing animal sacrifices to God, pero ang yabang ng kanilang mga puso, mapagmataas. Rebellious pa rin sila. Malayo pa rin ang puso ng mga Israelites. Kaya nga sabi ng Diyos, okay, dahil hindi kayo nagtiwala sa akin, diyan na kayo mamamatay sa disyerto. Total, yan naman yung gusto nyo eh. Kasi sabi ng mga Israelites, Lord, kung kami, mamamatay lang kami sa pakikipaglaban dyan, sa Kanaan, mabuti pa mamatay na lang kami dito sa disyerto. Okay, dahil dyan, you will wander for 40 years. So kita nyo, ginawa nila lahat ng rituals. Ginawa nila lahat ng mga requirements ng religion nila. Pero malayo pa rin ang puso nila sa Diyos. So God desires our surrendered hearts. This is the reality. Hindi after si Lord sa ating mga performance dito sa church. After si Lord sa puso mo. Kamusta ba yung puso mo sa Diyos? Kamusta ba yung puso natin sa Panginoon? Alam niyo, sa totoo lang, pwede mangyari pa rin yung nangyari sa mga Israelites before. Pwede kumakanta tayo ng mga kanta, ma-attend tayo sa church, nagbibigay tayong offering, nagsiserve tayo sa ministry. Tapos matigas pa rin ulo natin. Unrepentant pa rin tayo. Wala pa rin tayo willingness sumunod sa Diyos. Lalo na yung mga area ng buhay natin, parang may mga tinatago pa tayo, may mga wini-withhold pa tayo kay Lord. Ayaw natin tuluyang ihandog yung sarili natin sa Diyos. Mga kapatid, living the Christian life is not about what we want for ourselves. Malinaw na tinuturo po ng salita ng Diyos today that we need to die of our own desires. Ang dapat maging desire mo ay yung kalooban ng Diyos. Yung will ni Lord. Yan ang totoong nais ng Diyos. Pusong mapagpakumbaba. Pusong handang sumunod. Pusong nagsuko talaga ng kanyang sarili. So again, what does God want? He wants to forgive you. He wants to give you a new heart. And He wants obedience that flows from a transformed heart. Jesus obeyed the Father perfectly, even unto death. Ano po tinuturo nun? Yung pagsunod ni Jesus umabot hanggang kamatayan. Ano ibig sabihin nun? Yung pagsunod, may kapalit yan eh. Yung pagsunod natin sa Diyos, mayroong cost. Now, brothers and sisters, sometimes, in order for you to obey God, you need to die of yourself. Many people, ayaw nila, no, they want to obey God, sinasabi nila yon through their words. But when it comes to the actual opportunity para ikaw sumunod kay Lord, kung saan kailangan mo i-deny ang sarili mo, kung minsan kailangan mong mamatay sa sarili mo, kailangan mong i-reject yung mga bagay na gusto mo, kailangan mong i-surrender yung will mo sa will ni Lord. Doon na minsan nagkakaroon ng pagkakaiba-iba. Yung mga nagkiklaim na talagang gusto nilang sumunod sa kalooban ng Diyos. Remember, obedience will always cost you. It will cost you. You need to die to self. Pero ang maganda po dito, because of Jesus Christ, we are blessed. Our sins can be forgiven. Pwede tayong bigyan ng bagong puso. Dahil may bagong puso na tayo, we can live obediently to Him. Basta totoong sinuko lang natin yung buhay natin. Huwag na tayong magtago sa ating mga religious activities. Huwag tayong magtago sa ating mga sakripisyo, mga ritual natin, o sa sarili nating pagpapakabuti. We need to come humbly
before God. Repent. Believe in Jesus Christ. And obey Him. Obey Him not to earn His love, but because you already have it.